Thank you once again for being here. It is time for today's Chloe's Inbox. Hi Chloe, just call me Jenny. Gusto ko lang pong humingi ng payo sa problema ko. May boyfriend po ako. Nagkakilala kami through Facebook. Nasa Saudi siya at dito po ako sa Hong Kong. First, pakilala niya hiwalay siya sa asawa at may 2 anak. Ako naman po ay dalagang ina. Nagkapalagayan po kami ng loob at hanggang sa naging kami through chat. After 6 months, magbabakasyon daw siya sa Pinas noong 2014. Sabi niya para patunayan na mahal niya ako, pupuntahan niya ako dito sa Hong Kong. Nagkita po kami at nagkasama kahit ilang days lang siya dito. Nangako siya na walang iwanan at walang magbabago kahit pamalayo kami sa isa't isa. Pagbalik niya ng Pinas, heto na ang problema. Nanggulo ang misis niya sa lahat ng friends ko sa Facebook. Nag-send siya ng message with picture, ang caption, kabit at original. I found out na yung boyfriend ko hindi pa pala talaga hiwalay kay misis. I tried letting him go. Lahat ginawa ko. But one day he sent me a message trying to win me back and asking for forgiveness. Hindi na daw kasi siya masaya sa asawa niya. At hindi na talaga sila magkasundo. Para sa mga bata na lang kaya sila nagsasama. Babalik siya ng Saudi at gusto niya na magkaayos kami at bigyan ko siya ng chance. Kung di ko daw siya patatawarin, mabuti pang sa Pinas na lang siya. Sa sobrang awa ko sa kanya dahil may kolehiyo siyang anak, iniisip ko na kung sa akin siya humuhugot ng inspirasyon at lakas, why not give him a chance para sa mga anak niya? Nag-continue kami sa relasyong LDR. Marami akong naging sakripisyo sa relasyon namin. Pag may away sila ng asawa niya through chat, lagi ko siyang pinapayuhan, tagasalo ng bugnot niya at tagapayo niya. Nagpupuyat pag bumabiyahe siya kasi kailangan niya ng kausap para hindi siya makatulog sa daan. Lagi niyang sinasabi na kung di daw dahil sa akin, hindi na raw siya tatagal doon. Kasi ang hirap nga naman talaga ng trabaho niya. Huwag ko daw siyang iiwan dahil mahal na mahal niya ako. Ngayong taon, bakasyon siya ulit sa Pilipinas. So akala ko Chloe hanggang doon na lang lahat kasi babalik na siya sa pamilya niya since hindi na siya babalik ng Saudi. Kasi exit na siya. Hindi pa rin siya tumigil sa katatawag at chat sa akin na ulit ang pang-aaway ng misis niya. And this time, inamin ni BF na kami pa rin at nagwala si misis. Same story, ginawa niya lahat para i-message ko siya. Pinapili ni misis kung ako o sila at pinili niya ako, Chloe. Hindi po ako natuwa sa ginawa niya kasi ayoko po na magkasira ng pamilya o makasira ng pamilya kahit pa po hindi perfect ang pagsasama nila. Kinausap ako ng misis niya kung bakit hindi ko kayang iwan ang asawa niya. Sabi niya, hindi naman daw ako maganda at di naman daw ako magaling sa kama. Sabi ko, ask your husband. Nagtapat ang asawa niya na kung ano ang naging papel ko sa buhay niya nung nasa Saudi siya. Umiyak siya sa akin. Umiyak si Mrs. sa akin. Inamin niya na wala na daw siyang gana kausap ang asawa niya. Sa tuwing sahod na lang siya nagpaparamdam at mag-usap man sila puro sumbatan at away lang. Pag may internet siya, sabi daw, sadya niya daw pinapatay ang cellphone niya. Sabi niya, marami daw siyang pagkukulang na napunuan ko nung time na kailangan siya ng asawa niya. Hindi na raw sila talaga magkakaayos kasi wala ng respect at trust kasi marami nang nagawang kalokohan si boyfriend nung di pa kami nagkakakilala. Pinilit ko, Chloe, na magkasundo sila. Ginawa ko ang lahat para ibalik yung dati nilang samahan. At first, mahirap pero sa araw-araw na payo at pakiusap nagkasundo sila. Pero ang pakiusap ni boyfriend kay Mrs., wag akong mawawala sa buhay nila kasi marami daw akong nagawa sa kanya at marami akong nabago sa buhay niya. So kahit alam niya na masakit kay Mrs., tinanggap niya ang pakiusap ni boyfriend. She made friends with me telling everything ng pinagdadaanan niya kay boyfriend. At ako naman, payo lang tulad ng sinasabi ko kay boyfriend na wag bibitaw para sa mga anak at para na rin sa kanila. So ay namin sa akin ni Mrs. na mahal pa rin pala niya si boyfriend kahit pa ang dami na nilang away at kahit ano pa. Hindi pa rin pala daw niya kayang iwan. Pakiusap rin niya na wag ko daw iwan si boyfriend dahil malaki daw pinagbago niya since last time na nagbakasyon siya hanggang ngayon na for good na siya sa Pinas. Lagi pa rin nagme-message at chat si boyfriend sa akin at pati na rin si Mrs. Although may hint na nasasaktan pa rin si Mrs. every time natatawag sa akin si boyfriend. Kaya sabi ko, try mo na wag niyang makita mga messages natin at tumawag ka na lang pag free ka. Kahit pa sinasabi ni Mrs. na mas panatag siya na ako ang kachat ni boyfriend. DJ, masakit sa part niya na bakit daw sa akin nakikinig si boyfriend at napagbago ko siya.
Samantalang siya na asawa, hindi niya magawa. Minsan, nakausap ko ang biyenan ko. Sabi niya, may attitude si Mrs. Nanager, taklesa at kung ano-ano pa. Pero never naman nilang inisip na magkahiwalay silang mag-asawa. Sa ngayon, Chloe, ginagawa ko naman lahat para wag silang mag-away kasi ayos naman daw ang pagsasama nila. Hindi na rin bugnutin si Mrs. at di na puro hinala at di na rin nananakit. Chloe, alam ko naman na nagsiselos pa rin siya sa akin. Kasi sinabi niya na tanggap niya akong kachat ni Mister. Nandun pa rin yung lagi siyang nagme-message na, "Uy, tagal yata ng usapan niyo." Anong sabi niya? Dami pa rin niyang tanong. Ayoko sanang sagutin ang mga tanong niya para wag na siyang masaktan, pero sabi niya na honestly, para daw okay kaming lahat. Hindi ko alam kung tama pa bang mag-hold on ako sa kanilang dalawa kasi on my part kasi pag binitawan ko si boyfriend baka bumalik siya sa walang direksyon na buhay. Yun kasi ang lagi niyang sinasabi at sa misis naman niya, hindi ko alam kung kumukuha lang ba ng impormasyon o totoong pakikipagkaibigan ang gusto niya. Sa ngayon wala po akong balak pang magbakasyon hanggang di nakakatapos ang mga anak ko. So hanggang chat lang talaga kami ni boyfriend. I really appreciate your advice, Chloe. Hindi ko nga alam kung pagmamahal pa ba o awa na lang ang nararamdaman ko kay boyfriend. Salamat in advance. Sana mapayuhan mo ako. Nandoon pa yung messages sa akin ni Mrs. na sana noon pa kayo nagkakilala ng asawa ko kasi ikaw kaya mong sakyan ang kapraningan ng asawa ko, mga kabugnutan niya. Pakiusap ko, wag mo siyang iwan at sana lagi kang nandyan para sa kanya kasi mas masaya pa ako pag ikaw ang nakatuluyan niya. Bakit daw ang bait-bait ko sa kanya? Samantalang ginawa niya ang lahat para sirain ako sa pamilya at mga friends ko. Yun ang lagi niyang sinasabi. Hindi ko naman sinadyang mahalin ang asawa niya pero bumabawi naman po ako na magkaayos sila. Hindi po ako nagpapaka-ipokrita pero yun po ang laman ng puso ko. Kung nasaktan ko man siya, pilit ko pa rin binubuo ang pagsasama nila. Salamat po. Jenny. Paano? Paano? Pinipilit mong magkabuo ang pagsasama nila? Pinipilit mo magkabuo pagsasama nila, hindi yan di ang gulo, kahit ako naguluhan. So ikaw, ano ka ngayon sa buhay nila? Ikaw yung ano, counselor, guidance counselor. Parang ano 'no, parang pelikula. Wala akong ibang masabi kundi hindi ka ba nanghihinayang sa buhay mo? Ikaw mismo? O gusto mo rin siguro talaga 'to? I think gusto mo rin 'to, gusto mong antayin yung time or gusto mo kayo talagang tatlo magkakasama. Siguro maganda niyan, buuhin niyo na ano, pagdating ng time magkakasama kayong tatlo. But yeah, seriously, panghinayangan mo na lang sana yung malalaki na sila, matanda na sila. Parang masyado kang nagpapadala sa emotional blackmail na sisirain niya yung buhay niya 'pag wala ka na or something like malaki na sila, hindi sila bata. May mga anak na sila, mag-asawa sila. Let them be. Hayaan mo silang ayusin nila ang sarili nila. Kung hindi nila maayos ang sarili nila dahil wala ka na, umalis ka na, sa picture, hindi mo na problema yun. Ngayon, kung poproblemahin mo yun, just go. Keep doing what you're doing if that makes you happy. If that makes you happy, if that makes you feel fulfilled, if that makes you feel like yan ang papel mo sa buhay, di go ka lang, G ka lang. Tutal, yun naman ang gusto mo, maging guidance counselor nila, 'di ba? Andyan ka palagi, ikaw yung referee nila. Kasi sa totoo lang, at tatanda na nila. Again, nagpapadala ka masyado sa emotional blackmailing ng, hindi ko alam wala ka kasing nasabi, pero baka naman kasi merong nakukuha ring pakinabang sa iyo ang lalaki, lalo na at umuwi na ito sa Pilipinas at hindi na nag-abroad. So baka naman in a way you are helping them, you are helping him, and wala namang masama doon, 'di ba? Kung gusto mo tumulong sa kanila. Pero hindi mo napansin na-mention yung part na yon, baka meron kang contribution, 'di ba? Minsan may mga taong ruthless din 'di ba? Merong mga kwento nga na like mga naririnig kong kwento na meron nagpi-pretend na magkapatid. Pinagda-drive pa yung babae, yung pala mag-asawa sila tapos nanloloko sila ng hapon or something like that. And I've heard stories. I've heard about those kind of stories and hindi ko alam, baka mamaya ganun yung ginagawa. Minsan okay din magkaroon ng konting masamang buto sa katawan na mag-isip ka ng baka naman inaano na ako ng mga to. I don't know, maybe it makes you feel good na feeling mo ikaw yung nag-aayos sa kanila, ikaw yung parang ano ba,
sa buhay nila na Believe me, pag nawala ka, magkakaroon din niya ng ibang babae, lalo na pagka talagang babaero. Or baka may problema talaga siya sa asawa niya, hindi naman rason yun para mambabae siya. 'Di ba? Hayaan mo silang i-sort out nila yon. Pabayaan mo na sila. Isipin mo sarili mo. Di ka ba nangihinayang sa sarili mo? Naglalaan ka ng oras para sa ganyan? Pero kung masaya ka, girl, go ka lang. Go ka lang. Wala kasi talagang, maiintindihan ka ng ibang tao, pero manghihinayang para sa'yo. Yun. If you can give so much love to the very wrong person, again, babalik na naman ako doon, how much more to the right person? Alright? So if I were you, tiisin mo na, tikisin mo na, unless otherwise gusto mo ang ginagawa mo, then go ahead. Just keep doing what you're doing. But then again, think about yourself. Hanggang kailan? Hanggang kailan ka alam mo yon, tatanggap ng mga ganong pa-feel good na ikaw lang yung nakakapagpakalma and so on and so forth. Ako tingin ko talaga may benepisyo pang ibang nakukuha sa yung lalaki, kaya baka kinukonsinti na lang ng asawa niya. Sana wala. Thank you so much for your letter, Jenny. I hope nakatulong ako. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.